I'll be out of town after a week. May mga kailangan akong i-meet sa iba't ibang lugar. Kaya siguraduhin yung ligtas mula sa magnanakaw ang mansyon ko. Dahil kung hindi, buhay nyo ang magiging kapalit. Makakaasa po kayo na mas pagbubutihan pa po namin ang pagbabantay, Mr. Mondragon. Pag-iigihan pa po namin lalo ang aming mga trabaho. Mabuti kung ganun, Chief Alan. Ayoko nang maulit ang nangyari noon na may nanloob sa mansyon ko nang hindi nyo nalalaman dahil mga pabaya kayo. Hindi na po mauulit yon. Pangako po. Mabuti kung ganun. Akmang tatayo na sana si Sylvester Mondragon o mas kilala sa palayo na Silver nang tumunog ang security alarm ng kanyang mansyon. Ano yun? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong niya habang nakaharap kay Alan na kanyang head of security. Security alarm po yun. Ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na yun. Hindi pa nga ako nakakaalis. May nanloob na agad sa mansyon ko? Papatayo pa lamang si Alan nang may isa pang security na lumitaw para mag-report. Mr. Mondragon, may umakyat po sa bakod at nakuryente po sa electric fence. Bumagsak po siya sa inyong bakuran at wala po siyang malay. Ang mga damo ko! Ani Silver. Mas inintindi pa niya ang mga damo sa bakuran niya kesa ang taong na biktima ng pakana niyang electric fence. Pasimpleng umiling si Alan dahil sa binalita ng isa sa bantay sa labas. Pupuntahan ko na po at iimbestigahan ang nangyari. Sige, siguraduhin niyong tatrabahuin niyo ng maayos yun ha. Ayoko ng maruming trabaho. Nang makaalis si Alan sa opisina ni Silver sa second floor, binilisan niya ang lakad upang malapitan ang tauhan ni Silver na nag-report kanina. Kumusta kaya yung panibagong biktima ng electric fence na pinakabit ni Mr. Silver? Kawawa naman siya. Sana hindi naman siya napuruhan. Napapailing na lamang si Alan. Nang matanaw ni Alan ang binata nag-report na insidente nangyari, sinitsitan niya ito. Hoy, Totoy, ano nangyari? Buhay pa ba yung nakuryente? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre buhay pa yun. Hindi naman ganun kalakas ang voltage na inilagay dun. Baka nung nakuryente yun at bumagsak, nauna ang ulo nun kaya nawalan ng malay. Hindi naman kasi tama yung pagpapalagay ng electric fence na yan eh. Napakadelikado. Anong delikado ka dyan? Hindi naman sila makukuryente kung hindi nila aakyatin ng mataas na bakod. Tsaka okay nga yun oh. Hindi na tayo mahihirapang maghabol kung sakaling makapasok yun sa loob. Dahil dito pa lang sa labas, ay bagsak na siya kaagad. Isa ka pa eh. Hindi ka ba naawa? Delikado ang fence na yun. Buhay ang kapalit nun pag nagkataon. Bakit ba pinoproblema mo pa yun? Mayaman naman ang boss natin. Kaya niya ipalibing yun. Kahit nga grande yung burol eh, kaya nun ibigay eh. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Kahit kailan, hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ang buhay, no? Sus, ang drama mo naman, Kuya Alan. Bilisan mo na nga lang. Pinapatrabaho na sa'yo yun ni Mr. Mondragon tapos ang dami mo pang sinasabi dyan. Oo na, sige na, pupuntahan ko na. Tinumbok ng head chief of security na si Alan ang bakuran. Doon niya natagpuan ang nakahandusay na tao sa damuhan. Habang sinecheck niya ang pulsuhan nito, pinagdarasal niya na sana ay buhay pa ito. Kaya ganoon na lamang ang ngiti niya matapos makumpirma na may pulso pa ang biktima. Marami na ang nagtangkang manloob dito. Pero wala na naglakas loob mula nung masiwalat ang balitang nagpakabit ng electric fence ang pinakamayamang tao dito sa lungsod. Anong pumasok sa isip ng taong to at nanloob pa rin siya? Kahit nakalat na ang balitang lubhang napakadelikadong manloob dito. Dahan-dahang hinawi at tinanggal ni Alan ang bonnet ng taong nanloob at laking gulat niya nang magandang muka ang nagkukubli sa loob ng bonnet. Anak ng... Nanginginig pa ang mga kamay na inaayos ng higa ni Alan ng babae. Ito ang unang pagkakataon na may nanloob na babae dito. Ano kayang pumasok sa kokote nito at kumapit na sa patalim? Lalo pang lumapit si Alan sa babae. Bubuhatin niya na sana ito nang biglang magsalita si Silver mula sa kanyang likod.
What do you think you're doing, Alan? Bakit ayaw mo pang dispatchahin yan? Mr. Silver, babae po yung umakyat sa bakod. Ano? Tinabing ni Silver ang head of security niya para lamang tignan at kumpirmahin ang sinabi nito. Sa isip-isip ni Alan, hinihiling niya na mabighani sa ganda ng babae ang boss niya para maawa ito at tulungan siya. Ngunit hindi iyon na nangyari dahil taliwas yon sa inutos ni Silver sa kanya. Umatras si Silver saka siya nagbaba ng utos. Buhatin mo yan at itapon dyan sa tapat ng gate para magsilbing leksyon sa lahat ng makakakita. Ano po? Nagpakita ng hindi pagsang-ayon ng ekspresyon ng muka ni Alan at nakita naman ito ni Silver. Ngunit Mr. Mondragon, babae po ito. Hindi po ba kawalang respeto kung hahayaan na lamang natin siya sa labas? Paano po kung mapahamak siya dun? Hindi ko na problema yon, Alan. Hindi mo na rin problema yon. Tsaka yan nangyari sa kanya. Kasalanan niya yan. Kaya wala tayong pananagutan dyan. Pero Mr. Silver, kanino ka ba nagtatrabaho? Sino ba ang nagbabayad sa'yo? Siya ba? Umiling si Alan. Oh, hindi naman pala eh. Ano pa hinihintay mo dyan? Kumilos ka na kung ayaw mong sumama na mapatapon pa sa labas. Buntong hiningang sumunod sa utos si Alan. Habang marahan niyang binubuhat, ay biglang gumalaw ang babae. Hanggang sa unti-unti itong nagkamalay. Bakit ba ang tagal mo riyan? Gusto mo bang ako nang gumawa ng utos ko sa'yo? Mr. Silver, nagkakamalay na po itong babae. Wala akong pakialam. Itapon mo yan sa labas. Hindi ako nagtatabi ng basura dito sa bakuran ko. Narinig ng babae ang tinura ni Silver, kaya kahit hirap pa rin kumilos dahil sa kuryenteng natamo niya, pinilit niyang bumangon. Mr. Silver Mondragon, parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong sasaktan. Hindi naman po ako masamang tao. Nauutal pang sambit ng babae. Nakatingin lamang si Alan sa babae habang si Silver ay nakatalikod sa kanila. Napilitan lang po akong gawin yun dahil wala na po akong malapitan. Wala naman po akong balak magnakaw dito sa mansyon po ninyo. Napilitan lang po ako umakyat sa bakod kahit alam ko po na delikado para po personal na makausap ka. Sinungaling! Ako bang lolokohin mo? Bistado ka na pero nagkakaila ka pa. Nagtatahi ka pa ng mga kwento. Kung hindi ka kayang dispatchahin ng head of security ko, ako na ang gagawa nun. Mabilis na humanap si Silver at nilapitan pa ang babae. Hinawakan niya ang braso nito at puwersahang pinatayo. Mamili ka. Lalabas ka ng kusa o kakalad ka rin kita palabas sa gate. Mr. Silver, pili! Parang awa niyo na po, Mr. Mondragon. Hindi naman po talaga ako masamang tao. Desperado lang po talaga ako makahingi ng tulong po sa inyo. Mas hinigpitan pa ni Silver ang hawak sa braso ng dalaga. Persahan niya itong iniangat at akmang kakalad ka rin palabas nang pigilan siya ni Alan. Mr. Silver, tama na po. Ako na pong bahalang magdala sa babaeng to sa labas. Baka sa mukha ni Silver ang pagiging kawalang tiwala niya sa sinabi ng head of security niya. Alam niya kung gaano kalambot ang puso nito, kaya duda siya kay Alan. Ako na po ang bahala sa kanya, Mr. Silver. Bitawan niyo na po siya. Ako na po maghahatid sa kanya palabas. Marahas na binitawan ni Silver ang babae. Dahilan para mapasalampak ito sa damuhan. Kaagad naman itong inalalayan ni Alan. Ayusin mo yan kung ayaw mong tanggalin kita sa posisyon mo. Naturingang head of security ka pa naman. Hindi na sumagot pa kay Silver si Alan. Tumalikod na rin naman ito at naglakad palayo sa kanila. Nang tuluyang mawala sa paningin ni Alan ang boss niya, inalalayan niyang tumayo ang babae. Dahan-dahan lang ha. Kaya mo ba? Salamat po, Sir Alan. Tatanungin ko pong isang malaking utang na loob itong ginawa niyong pagtulong sa akin. Bakit alam mong pangalan ko?
Wala naman akong maalala na binanggit ito ni Boss Silver kanina. Sino namang hindi makakakilala sa magiting na Chief of Security na isang Sylvester Mondragon? Lahat kaya ay kilala ka. Pati na rin ang 13 tao mo. Alam ko rin na walang habas kung pumatay ang mga tao mo dahil utos yun ni Mr. Silver. Kung kilala mo naman pala kami at alam mo rin pala ang tungkol doon, bakit sinubukan mo pa rin pumasok kahit na alam mo na mapapahama ka lang? Desperado na kasi ako makausap si Mr. Mondragon. Gaano ba kahalaga ang sasabihin mo sa kanya at handa kang ibuwis ang buhay mo? Habang tinatanong ni Alan ang dalaga, inaakay niya ito palabas sa malaking gate. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Dumukot ng pera sa kanyang bulsa si Alan at inabot ito sa dalaga. Kunin mo to at umalis ka na. Kinuha ni Alan ang kamay ng dalaga at inilagay dito ang binigay niyang 1,000. Sa'yo na yan. Pakiusap. Huwag ka nang babalik kahit kailan dahil baka kung ano pa ang magawa sa'yo ni Mr. Mondragon. Baka sa susunod, hindi niya na to palagpasin. Sige na, umalis ka na. Huwag ka na dito. Hindi na hinintay pa ni Alan na umalis ang babae. Pumasok na lamang siya sa loob upang balikan ang amo niya. Pagpasok niya sa mansyon, tinadtad siya ng tanong ni Silver. Nagkakawang gawa ka na naman, Alan? Ano ba nakukuha mo dyan? Dapat hindi ka nag-i-invest sa mga taong wala namang ambag sa buhay mo. Sinasayang mo lang oras at panahon mo sa mga taong hindi mo naman mapapakinabangan. Mr. Mondragon, kilala niyo naman po ako. Hanggat kaya ko, nagbibigay ako ng tulong. Yun na nga napapaisip na tuloy ako kung tama bang ikaw ang ginawa kong Chief of Security. Masyado kang malambot. Pakiramdam ko, hindi na ako safe kapag ikaw ang kasama ko. Subok niyo na naman po ang serbisyo ko. Alam niyo po yan. Alam ko po na alam niyo na handa akong pumatay basta para sa'yo, Mr. Mondragon. Basta nasa tama at nasa katwiran. Kung sa bagay, sa tagal ng panahon, subok ko na ang loyalty mo. Bata pa lang ako ay bodyguard na kita Wala naman akong problema sa trabaho mo. Ngunit gaya nga ng sinabi ko, masyado kang malambot. Masyado kang matulungin. Mr. Mondragon, ang mga matulungin po ay pinagpapala ng pinagpapala. Tingnan niyo po kayo, napakaraming blessings po ang dumarating sa inyo palagi. Alam mo, Alan, minsan, huwag ka ring maniwala sa blessings na yan. Wala nang instant money sa panahon ngayon. Kung gusto mo ng pera, magtrabaho ka. Ganun yun kasimple. Buti sana kung batang paslit ka pa na wala pang kakayahang magtrabaho. Medyo counted pa yun. Minsan, kilalanin mo yung mga bibigyan mo ng tulong para hindi ka maaabuso. Tumayo bilang pagsang-ayon si Alan kay Silver. May ipag-uutos pa po ba kayo? Kung wala na maiwan ko na po kayo. May aasikasuhin pa po kasi ako. Nang umalis si Alan, pumasok na muna sa kanyang kwarto si Silver. Pakiramdam niya na naman ay mag-isa siya dahil bukod sa nasa kabilang buhay ng kanyang mga magulang, wala rin siyang asawa at anak na maaari sanang magpunan sa kakulangang nararamdaman niya. Lumipas ang 1 linggo, dumating na ang araw ng alis ni Silver. Ikaw na ang bahala dito, Alan. Ayusin mo yung trabaho mo at mga tao mo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mawawala. Marami pa kasi akong appointment na kailangang puntahan. Paano po pala yung orphanage, Mr. Mondragon? Malapit na po mag-end of the month. Malapit na po ang visitation schedule mo ron. Uuwi ka po ba para mapuntahan sila? Actually, pinag-iisipan ko pa yan Pero kapag hindi ako umabot sa monthly visitation date ko, tatawagan ko na lang si Sister Maria. Sasabihin ko sa kanya na mamumove ng first week sa susunod na buwan ng visit ko. Wala namang kaso sa kanila yon. Sige po, Mr. Mondragon. Tumango bilang pagsang-ayon si Alan. Ihatid ko na po kayo sa kotse, Mr. Silver. Naabisuhan ko na rin po ang mga security personnel na sasama sa inyo na palaging maging alerto.
Nasaan ang bag ko? Hindi pwedeng mawala yun dahil maraming importanteng bagay ang nandoon. Nasa private van na po, Mr. Mondragon. Kanina pa po naroon. Okay, aalis na ako. Ikaw nang bahala dito. Pinanood lamang ni Alan ang amo niya habang sumasakay ito sa sasakyan. Sumaludo pa nga siya bago tuluyang makalabas sa gate ang sasakyang lula ng boss niya. Makalipas ang halos isang buwan, Chief Alan, bakit parang tagal naman yata ng business trip ni Mr. Mondragon ngayon? Hindi kagaya noon na kahit ilang tao pang maging kadil niya inaabot lamang yun ng mahigit 2 linggo. Ngayon halos mag-iisang buwan na. Ewan ko rin ba? Palagi ko ang tinatawagan yung si boss Siyempre, palagi kong sinisigurado na safe siya. Mahirap nang baka bigla na lang makasagupa ng panganib. Diba, mas mabuti na yung sigurado? Pero sayang naman yung mga business meetings niya sa mga malapit lang na areas dito, no? Tsaka for sure, napakarami niyang meetings sa kumpanya na kinancel niya. Alam mo, kaya na ni Mr. Mondragon na ayusin ang sarili niyang problema, lalo na sa mga schedules niya. Ako nga, kahit na chief of security niya ako, nagiging personal assistant rin niya ako minsan, kaya alam ko kung paano siya kumilos. Mamamangha ka talaga kasi sobrang galing niya mag-handle ng sarili niyang oras. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap si Alan at ang security na nagmumonitor sa mga security cameras, biglang nagradyo ang gwardiya sa labas at nagsabing nakabalik na si Mr. Mondragon. Kung ako sa'yo, Chief, naghahanda na ako. Paniguradong kung saan ka na naman kakalad ka rin ni Mr. Mondragon dahil marami na naman niyang iniwang engagements at paperworks. Ihanda mo ng sarili mo dahil hindi ka na naman pagpapahingahin yan. Ngumisi si Alan kasabay ng pag-iling niya. Dali-dali siyang tumayo at tinapik ang balikat ng tagapagbantay ng mga CCTV. Diyan ka na nga, pupuntahan ko na si Mr. Mondragon sa baba. Yan, tama yan. Hindi yung dito ka lagi nakatambay. Sumangsawa na ako sa mukha mo. Pagkasabi ng tagapagbantay nun, ay humagalpak ito ng tawa. Gago! Pahabol ni Alan bago tuluyang umalis. Sa parking lot ng mansyon, sinalubong ni Alan at ng ilan sa mga security si Mr. Mondragon. Bumaba ito suot ang isang tila handmade suit na itim. Mr. Mondragon, napakaganda po ng suit niyo ngayon. Ito ba? Itinaas pang lalo ni Silver ang suot niya na animoy binabalandra ang kabuuan nito. Ibinigay ito sa akin ng isa sa anak ng kliyente ko. Nakakatuwa nga dahil halos 18 taong gulang pa lang ang dalagang iyon. Nakakatuwang nadiskubre na kaagad niya ang kanyang talento. Kahit siya'y nasa murang edad pa lamang. Naku, nakakatuwa naman po yan. Hahanapin ko ang babaeng iyon para makapagpagawa na rin ako ng sarili ko. Umiling ng may pag-aalinlangan si Silver. Tama na ang maraming kwento. Kamusta naman ba ang mansyon ko nung wala ako dito? Nasundan pa ba ang panloloob matapos yung huling insidente? Hindi na po. Pero yung babaeng nakuryente sa electric fence. Oh, anong tungkol sa kanya? Tinitiktikan ba niya ang labas ng mansyon ko at umaasang muli pa siyang makakapasok sa loob? Hindi po ganun, Mr. Mondragon. May mga security personnel po na nakakapansin na palagi siyang nakikita sa labas na tila naghihintay po sa inyo. Nakaupo lang naman po siya sa gate na parang kaawa-awa. Bakit niya naman ginagawa yun? Nakikinsimpatya ba siya? Ang huling sinabi niya po kasi kailangan niya ng tulong at kayo raw po ang alam niya na makakatulong sa kanya. Talaga ba? Sinabi niya yun? Tumango bilang tugon si Alan. Pwes, wala akong pakialam. Ano mang tulong ang kailangan niya sa akin? Blueprint ng mansyon ko? Kung nasaan ang mga kayamanan ko? Ano? Oh, baka naman tatanungin niya kung kailan ako lalabas para hold upin niya na lang ako? Parang hindi naman po siya ganun, Mr. Mondragon. Habang kinakausap niya po ako, may sinseridad sa mga mata niya.
Naniniwala po ako na talagang kailangan niya ng tulong. Wala akong pakialam. Minsan na niyang pinagbalakan ng masama ang mansyon ko kaya wala akong tiwala sa kanya. Pero Mr. Mondragon, baka kasi... No more buts, Alan. Ayoko nang pag-usapan yan. Ang asikasuhin mo, yung mga dala ko sa sasakyan. Asikasuhin niyo na yan dahil dadalhin natin bukas yan sa orphanage. Bukas na po kaagad? Hindi ka na magpapahinga, Mr. Mondragon? Kakatapos lang po ng business trip mo Hindi na. Marami pa akong kailangan gawin tsaka hindi naman ako nakakaramdam ng pagod. Asikasuhin niyo na yan. Aakyat muna ako sa kwarto ko. Kailangan kong tawagan ng sekretary ko sa opisina. Sige po, Mr. Mondragon. Kami na po ng mga tao ko ang bahalang gumawa dito. Hindi na sumagot pa si Silver. Kinuha na lamang niya ang kanyang bag sa sasakyan at saka iniwan ang mga tauhan niya. Kinagabihan, habang naglalakad sa kanyang bakuran si Silver, nakarinig siya ng malakas na sigaw mula sa labas. Ano yun? Napapatanong na lamang sa kanyang sarili si Silver habang pinipilit pang pakinggan ng mga sigaw. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang gwardiya sa gate na nahihimbing at tulog na tulog. Dismayado siyang umiling kasabay ng kanyang pagkaltak. Lumapit siya sa guardhouse at kinuha ang baril ng isa sa mga gwardya. Inis niyang hinatak ang baril habang ang nasabing gwardya ay tulog na tulog pa rin. Maingat niyang binuksan ang gate at tumambad sa kanya ang eksenang akala niya sa mga eskinita lang niya makikita. Ano ba? Bitawan mo ko! Sambit ng babaeng pinagtatangkaan ng halayin ng isang hindi kilalang lalaki. Saklolo! Tulungan niyo ako! Rinig sa sigaw ng babae ang kawalang pag-asa nito, kaya umaksyon na si Silver. Isinuksok niya ang dala niyang baril sa kanyang pajama at saka lumabas upang tulungan ng babae. Akmang huhubaran na sana ng lalaki ang babae nang pukpukin ni Silver ng malakas ang batok nito, dahilan para mawalan ito ng malay. Let's go inside! Ani Silver, sabay maingat na ibinangon ng babae at ipinasok ito sa loob. Hoy! Gising! Magsigising kayong lahat! Kinalampag na ni Silver ang guardhouse. Pinindot niya na rin ang security alarm at kaagad itong lumikha ng pagkalakas-lakas na ingay na siyang gumising sa lahat ng tao sa mansyon. Mr. Mondragon, ano po nangyayari? Nagtaka isa sa mga gwardya matapos makita ang amo nilang nakatayo habang may bitbit na babae na ngayon ay wala ng malay. Ano pang hinihintay mo? May rapist sa labas. Dalhin nyo na sa presinto bago pa yun makatakas. Tumango ang nasabing gwardya. Laking pasasalamat niya nang matagpuan pa sa labas ng lalaking wala pa ring malay. Makalipas ng ilan pang sandali, dumating na rin si Alan at ang ilan sa mga security personnel niya. Maging ang mga ito ay nagulat rin nang makita ang may bitbit na babaeng walang malay ang boss nila. Mr. Mondragon, sino po yan? Tanong ni Alan. Ako na po ang bubuhat sa kanya. Hindi na. Paayos mo yung guest room at ako na magdadala sa kanya dun. Sigurado po kayo, boss? Ano bang inutos ko, Alan? Sinabi ko nga po, gigisingin ko na po si Manang at papaayos ko na ang guest room. Hindi na sumagot si Alan. Dumiretso alis na lamang siya habang ang mga tao niya ay nanatiling nakatayo sa harap ni Silver. Ano bang tinatayo-tayo niyo riyan? Magsikilos na kayo. Damputin niyo na yung hayop na rapist na nakahandusay sa labas at tulungan niyo na yung gwardya. Naturingan kayo mga security personnel. Puro tulog ang inaatupag niyo. Pasensya na po, Mr. Mondragon. Ito na po, kikilos na. Kaagad nagsigalaw ang mga tauhan ni Silver, habang siya naman ay tinumbok na ang entrance ng mansyon habang buhat ang babaeng walang alinlangan niyang kinarga, kahit na hindi pa naman niya tuluyang nakikita ang mukha nito. Dinala ni Silver ang babaeng walang malay sa guest room na matatagpuan sa unang palapag ng bahay niya. Nakahanda na po ang higaan niya, Mr. Mondragon. Naroon na rin po si Manang at naghihintay para asikasuhin ang babaeng yan. Pagkatapos kumpirmahing maayos na ang tutuluyan noong babae,
Maingat siyang ibinaba ni Silver sa kama na siyang mabusising pinanood naman ni Alan. Boss, sigurado po ba kayo na patutuloyin niyo po ang babaeng yan dito sa mansyon? Hindi po natin yan kilala. Hindi po tayo nakakasigurado na mabuting tao yan. Lumunok si Silver. Tiningnan niya ng diretso ang pinuno ng mga tauhan niya bago siya sumagot. Ano pang silbi ng mga security ko kung matatakot ako sa isang babaeng walang malay? Tsaka ikaw, yung mga tao mo, anong silbi niyong lahat? Sabi ko nga po, babantayan na lang namin para mas makasigurado. Buti naman at nakuha mo na rin ang gusto kong sabihin. O siya, sige na. Magpatulong ka na kay Manang na asikasuhin yan. Kayo nang bahala. Ipatawag mo rin pala ang personal doctor ko para ma-check yan. Sige po, Mr. Mondragon. Masusunod po. Pagkatapos magsalita ni Silver, tumalikod na siya. Akma maglalakad na sana siya palayo sa guest room nang maramdaman may tumama sa kanyang harap. Pagkapa niya, naalala niyang isinuksok nga pala niya ang baril ng isa sa mga gwardya bago niya iniligtas ang babae. Alan! Muli naglakad pabalik si Silver at iniabot ang baril dito. Ibalik mo to sa gwardya na naka-duty sa labas. Kinuha ko yan for safety purposes kanina. Ibalik mo na lang. Nagulat man si Alan matapos siyang abutan ng baril ng boss niya. Sinunod pa rin nito ang gusto ng boss niya. Sige po, Mr. Mondragon. Ako na po ang bahala dito. Malamig na tumango si Silver. Saka siya tuluyang umalis. Samantala, sa loob ng guest room ay pinapanood ni Alan si Manang habang pinupunasan nito ang mga braso ng dalaga. Hanggang sa manlaki ang magkabilang mata niya matapos sumilay ang isang pamilyar na mukhang umukit sa mukha ng babae. Teka, yun yung babaeng pinagtulakan at pinagtabuyan ni Mr. Mondragon ah. Alam kaya niya na ang babaeng ginusto niyang kalad ka rin palabas at ang babaeng tinulungan niya ngayon ay iisa? Bumubulong lamang si Alan habang magkasalubong ang magkabilang kilay niyang nakatingin sa babae nang mapansin siya ni Manang kaya nagtanong ito. Bakit ganyan mo tingnan ng babaeng ito? Kilala mo ba to, Alan? Umiling si Alan. Totoo namang hindi niya kilala ang babaeng iyon, pero nakita niya na iyon noon at tinulungan. Lumabas ka na nga muna. Bibihisan ko na muna ang babaeng ito. Tawagan mo na rin yung personal doctor ni Mr. Mondragon. Alam ko inutos iyon sa'yo ni Sir Silver. Chill ka lang naman, Manang. Ito na, tatawagan ko na. Maiwan na muna kita riyan. Paglabas ni Alan, kaagad niyang tinawagan ng nasabing doktor at ikinuwento dito ang kalagayan ng babaeng titingnan niya. Pumayag naman ang nasabing doktor na tingnan ang babae. Makalipas ng isang oras, saan ba nanggaling ang babaeng ito? Girlfriend ba to ni Mr. Mondragon? Nako, Dok, hindi po. Tinulungan po yan ni Sir Silver. Muntik na kasing gahasain sa labas. Seryoso ba? Nakakaawa naman. Napakaamo pa naman ang mukha ng babaeng to. Tsaka ang ganda niya ha? Baby face siya. Yun din ang sinabi ko sa sarili ko nung una kong nakita ang babaeng yan. Kaya lang, kahit gaano pa yan kaganda, wala ring epekto ang ganda niyan kay Mr. Mondragon. Manhid yata yan eh. Dahil sa biro ni Alan, napatawa niya ang doktor. Palabiro ka talaga. Alam mo, hindi natin mapipilit si Mr. Mondragon kung hindi pa siya handang magmahal. Tsaka baka hindi pa kasi dumarating ang tamang tao para sa kanya. Kaya hindi natin siya kailangang madaliin. Darating din siya dyan. Gusto ko na nga siyang madaliin, Dok. Gusto ko nang makita magmahal si Mr. Mondragon para naman matigil na ang pagsusungit niya. Loko ka. Yaan mo, aabisuhan ko si Mr. Mondragon at sasabihin ko na siya ang kailangang gamutin. Naku, wag po, Dok. Baka masampulan ako ni Mr. Mondragon. Galing pa naman yun sa nakakapagod na business trip niya. Paniguradong sermon ang aabutin ko dun. Tinawanan na lamang nung nasabing doktor si Alan. Natatawa siya na may kinatatakutan din pala ang chief of security ng isang Sylvester Mondragon. Matapos niyang i-check up
ang wala pa ring malay na babae, kinumpirma niyang maayos naman ito. Hayaan niyo na lang muna siyang magpahinga. Pahinga lamang ang kailangan niya. Maraming salamat po, Dok. Buti naman at ayos lang siya. Mauna na ako. Gumagabi na. Mahirap nang mag-drive ng malayo kapag gabi. Sige po, Dok. Hatid na lang kita sa labas. Ang alok na paghatid ni Alan ay pinayagan naman ng doktor. Nag-uusap pa nga sila ng kung ano-ano habang naglalakad palabas. Kinabukasan, bago mag-asikaso ng kanyang sarili, naisipan ni Silver na silipin ang babaeng tinulungan niya kagabi, kaya dali-dali siyang pumunta sa guest room sa first floor. Magandang umaga po, Mr. Mondragon. Pagbati ng isa sa tagapagbantay ng babae. Gising na ba yung babae? Hindi po namin alam. Hinihintay pa po kasi namin si Chief Alan na dumating. Bakit? Nasaan ba siya? Nandito po yun kanina. Kaya lang, nagpaalam na muna siya dahil magsi-CR na muna. Ah, ganun ba? Sige. Tumango si Silver. Kayo ba nagbantay dito simula pa kagabi? Tumango ang dalawang security na siya nakatayo sa magkabilang pinto. Kung ganun, abisuhan niyo si Alan na utos kong palitan na magbabantay para makapagpahinga na muna kayo. Pero paano po kayo dito, sir? Dala ko yung baril ko. Isa pa, may security alarm ang lahat ng kwarto, di ba? Kung sakaling may gawin man siyang hindi maganda at manlaban siya, hindi ako magdadalawang isip na paputukan siya. Isa pa, hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo dyan. I am the boss. And all of you are just my man. So back off. Inis na inikot ni Silver ang kanyang mga mata, kaya natahimik na lamang ang mga tauhan niya. Walang ano-ano siyang pumasok sa loob para silipin ang babaeng dinala niya kagabi. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob, saka unti-unting humakbang. Pagpasok niya sa loob, nakatalikod ang nasabing babae. Ilang sandali rin itong pinagmasdan ni Silver. Halos buong katawan na nga nito ang tiningnan niya. Tatalikod na sana si Silver nang biglang pumihit ang babae, kaya nakita ni Silver ang magandang mukha nito. She looks familiar. Parang nakita ko na siya before. Habang tinitingnan ni Silver ang babae, biglang nag-sink in sa kanya yung kaisa-isang babaeng nagtangkang manloob sa mansyon niya. I knew it! Siya yun! Mabilis na humakbang si Silver palapit sa kama. Ginising niyang babae sa abot ng kanyang makakaya. Hey miss! Gising! Ang paulit-ulit na sinasambit ni Silver habang inaalog ang balikat ng babae. Makalipas ang ilang minutong gisingan, tagumpay na nagising ni Silver ang babae. Nang imulat nito ang kanyang mga mata, unang bumungad sa kanya ang galit na tingin ni Silver. Kaya bigla siyang napabangon. You're awake! Buti naman! Ngayon gising ka na. Makakaalis ka na. Mr. Mondragon! Ako nga! Malamig na sagot ni Silver. Kaya tumayo ka na riyan. O baka gusto mong ako pa mismo maghatak sa'yo at kaladkarin ka palabas? Mr. Mondragon, sandali lang po. Napakatagal ko na po kasi kayong hinihintay. Gusto ko po kasi talaga kayong makausap para personal na makahingi sa inyo ng tulong. Tulong? Anong tulong? Hihingin mo ba ang blueprint nitong mansyon ko? Para mas mabilis mo itong mapasok? O tatanungin mo ako kung kailan ako lalabas para ma-hold up mo ko? Dahil sa mga belta ni Silver, napabuntong hininga ng napakalalim ang dalaga. Hindi ako ganun kasamang tao. Hindi ko magagawa yun. Talaga? Umiling ng nakakaloko si Silver. Hindi ako naniniwala. Totoo ang sinasabi ko. Wala akong intensyon na pagnakawan ka. Magkakross ang magkabilang kamay na nilapitan ni Silver ang babae. Sinindak niya ito ng masama niyang tingin. Ang ayoko sa lahat ay yung nagsisinungaling sa akin at yung nagpapanggap. Yung nangyari sa'yo kagabi, is that one of your scheme? Na kunwari, nilirape ka sa tapat ng gate ko tapos hihingi ka ng tulong. Magpapahimatay ka para ipasok ka dito at pagkatapos noon, malaya ka nang makakapasok?
Sorry ka, kasi ako mismo nakakita sa'yo kagabi at ngayon, huli na kita. Napatulo na lamang ang mga luha ng dalaga dahil sa aligasyong pinitawan ni Silver. Ganun mo ba ako kakilala at nabibitawan mo ang mga salitang yan sa akin? Oo, ginusto kong pumasok dito sa mansyon mo pero hindi para pagnakawan ka, kung hindi para personal kang makausap. Alam ko kasi na kapag naghintay lang ako sa gate, kahit makita mo ako ay hindi ka naman bababa para makausap ako. Isa pa, yung nangyari kagabi, hindi ko yun plano. Niwala nga akong pera pambili ng gamot ng lola ko eh. Magbayad pa kaya ng tao? Hindi kita masisisi kung husgahan mo ko. Sino ba naman ako para paniwalaan? Sige, aaminin ko na magnanakaw nga ako. Pero noon yun, ginawa ko lang naman yun para sa pamilya ko. Para mabuhay ko sila. Yung mga pagkakamaling ginawa ko noon, pinagsisisihan ko na yon. Lakas loob na bumuntong hininga yung babae at saka siya tumayo sa kama at kinuhang hinubad na damit niyang nakapatong sa lamesa. Kinuha ko ang lahat para lamang makausap ka. Araw-araw ko naghihintay sa gate ng mansyon mo. Halos gabi-gabi kong tinatakasan ng rapist na yon. Kung alam ko lang na masasakit na salita lang matatanggap ko sa'yo. Ibis na ang tulong na hinahangad ko. Nung una pa lang hindi na sana ako naghangad na humingi sa'yo ng tulong. Wala naman pala akong mapapala. Nagpakahirap pa ako para lang sa wala. Tuluyan ang tumalikod ang babae at lumabas ng guest room. Pero bago ito lumabas, nakita pa ni Silver na pumatak ang luha sa mga mata nito na kaagad na pinunasan ng dalaga. Noong mga oras na yon, hindi maintindihan ni Silver ang kanyang nararamdaman. May kung anong tumutusok sa dibdib niya na nararamdaman niya sa kauna-unahang pagkakataon. Tumatak sa isip ni Silver ang sinabi ng dalaga sa kanya. Pakiramdam niya'y hindi ito maalis sa isip niya, kaya bigla siyang nakaramdam ng pagkahabag dito. Ginusto niyang humingi ng paumanhin, ngunit wala naman sa kanyang bokabularyo ang humingi ng sorry, kaya may naisip siyang paraan. Kaagad niyang tinawagan si Alan at sumakto naman na papunta na ito sa kanya. Ano pong pinag-uutos niyo, Mr. Mondragon? Nasaan na yung babaeng tinulungan ko kagabi? Inescortan na po siya ng mga tao ko palabas. Bakit po? May ginawa po ba siyang hindi maganda? Gusto niyo po ba na tawagan ko po mga tao ko at ipabalik yung babaeng yun dito? Wala naman. Pero mukhang ako pa yata ang nakagawa ng masama sa kanya. Dahil sa makahulugang sinabi ni Silver, naguluhan si Alan. Hindi ko po kayo maintindihan, Mr. Mondragon. Ano pong ibig niyong sabihin? Imbis na sagutin, biglang iniba ni Silver ang usapan, kaya lalong naguluhan ang tauhan niya. Kausapin mo ang babaeng tinulungan mo nung isang buwan. Alamin mo kung anong tulong na nais niyang hilingin sa akin. Ibig pong sabihin, wala nang maraming tanong, Alan. Gawin mo na lang inuutos ko. Nilisan na ni Silver ang guest room. Iniwan niyang naguguluhan ang chief of security niya. Makalipas ang 2 oras, nakahanda na po ang lahat, Mr. Mondragon. Ay ibang gamit po na ating dadalhin ay nasa isa pang sasakyan na mga tauhan ko na po ang magdadala sa orphanage. Anong sasakyan ang pinagit mo? Yung Ford Ranger Raptor po ninyo, Mr. Mondragon. Ang malalaking kahon po ay doon ko na lang pinadala. Yung pinapagawa ko sa'yo, anong balita doon? Natanong ko na po siya kanina at ang sabi niya sa akin, gusto niya lang magpatulong na dalawin at makuha ang kapatid niya na nasa orphanage kung saan kayo nagbibigay ng tulong. Yun ang tulong na gusto niyang hingin sa akin? Tumango si Alan bilang tugon. Ganun na nga po, Mr. Mondragon. Kung ganun, yun ay bibigay kong tulong sa kanya. Iharap mo siya sa akin at ipabatid mo sa kanya na handa na akong tulungan siya. Dahil sa utos na ibinaba ni Silver, biglang natahimik si Alan. Katahimikang pumukaw pa rin sa atensyon niya. Oh, bakit ayaw mo pang sundin na inuutos ko sa'yo? Puntahan mo ng babaeng yon at sabihin mo sa kanya na
Nakahanda na akong tulungan siya. Mr. Mondragon, mayroon po tayong problema. Problema? Anong problema? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Mr. Mondragon. Pagkasabi niya po kasi ng kailangan niya, umalis na rin po siya kaagad. Mas pipiliin niya na lang daw po kasing maalagaan ng ibang mas karapat-dapat ang kapatid niya, kaysa sa kanya na wala namang matinong trabaho. Hanapin mo ang babaeng yun at huwag kang titigil hanggat di mo siya nahahanap. Pero Mr. Mondragon, sigurado po ba kayo? Hindi na naman po kailangan gawin yun dahil ayaw na po niyang humingi ng tulong sa inyo. Ano bang inuutos ko, Alan? Inuutos ko bang questionin mo ko? Umiling si Alan bago siya sumagot sa nagagalit na niyang boss. Hindi po. Kung ganun, kumilos ka na. Hanapin mo ang babaeng yun at huwag kang titigil hanggat di mo siya nahahanap. Paano po yung sa orphanage? Huwag mo na ako samahan. Ako na lamang at ang ibang mga tauhan mo ang isasama ko. Ikaw, trabahuin mo ang pinapatrabaho ko sa'yo. Sige po, hahanapin ko na po siya ora mismo at ihaharap ko po siya sa'yo. Tumalikod na lang si Alan habang si Silver naman ay sumakay na rin sa sasakyan. Gaya na napag-usapan, hinanap ni Alan sa tulong ng mga tauhan niya ang babae. Ginawa nila ang lahat ng alam nilang paraan para mahanap ito, habang si Silver naman ay ipinamahagi ang mga inihanda niyang handog para sa mga bata. Mabuti naman at natuloy na rin ang pagbisita mo sa wakas, Silver. Ang tagal kang hinintay ng mga bata. Palagi nilang tinatanong sa akin kung nasaan na raw ang Kuya Silver nila at kung bakit hindi pa ito dumadalaw. Nako, gustuhin ko man po na iayon sa schedule ko ang pagbisita. Nasa business trip po ako nitong mga nakaraang linggo, Sister Maria. Sa katunayan nga po ay kahapon lang ako nakauwi. Hindi ka pa pala nakakapagpahinga? Sana'y ipinagpabukas mo na muna ang pagbisita mo para naman kahit papaano ay nagkaroon ka ng sapat na tulog. Naku, hindi na po kailangan, Sister Maria. Isa pa po, namimiss ko na po ang mga bata. Alam niyo naman po na nasanay ako na isinisingit sila sa schedule ko. Kaya nga, yun din ang iniisip ng mga bata. Miss na miss ka na talaga nila. Hayaan niyo po at hindi na muli pang mauulit yon dahil hindi na po muli pang madedelay ang pagdalaw ko. Ngumiti ng pagkalaki-laki si Sister Maria kay Silver. Tinapik pa nito ang balikat ni Silver. Mabuti iyan, iho. Tiyak akong labis niyang ikatutuwa ng mga batang napalapit na sayo. Gumuhit ang malaking ngiti sa magkabilang labi ni Silver. Sa kanya isinambit ang tanong na kanina pang gumugulo sa isip niya. Sister Maria, pwede po bang magtanong? Oo naman, iho. Ano bang itatanong mo? Ano-ano po bang requirements para makapag-adapt ng bata rito? Kailangan po munang dumaan sa legal basis bago mag-adapt, hindi ba? Tumango ng walang alinlangan si Sister Maria. Tungkol dyan, ang Department of Social Welfare and Development o mas kilala ng karamihan bilang DSWD ay isang government agency na siyang responsable sa pagbibigay ng social welfare sa mga Pilipino. May opisina rin silang nag-handle ng mga adoption cases. So kung gusto mo mag-adapt, kailangan mo muna lumapit sa DSWD at magkaroon ng masusing pagsusuri bago ka tuluyang maka-adapt. Matagal rin ang proseso. Pero kung talagang desidido ka, wala namang magiging problema. Sister Maria, paano naman po kapag kamag-anak tapos gustong i-adapt? Paano po yun? Actually, may 3 uri ng adoption dito sa Pilipinas. Ang una ay yung tinatawag na agency adoption. Agency adoption? Ano pong ibig sabihin nun, Sister Maria? Specific agency yung magpa-process ng adoption process? Sila rin na mag-aayos ng lahat? Parang ganun na nga, Silver. Tapos yung sinasabi mo, kabilang yan sa 2nd uri ng adoption. Yun ang tinatawag na relative or family adoption. Ito yung uri ng adoption kung saan yung
Biological parents lang siyang magpapasya kung kanino mapupunta ang bata. Samantala, ang ikatlong uri naman ng adoption ay independent or private adoption. May kaibigan kasi ako. Gusto niya kasing kunin yung kapatid niya na iniwan dito sa orphanage noon. Iniwan dito? Maraming mga bata ang iniiwan dito. Ang iba pa nga ay nakakuha na ng bagong pamilya. May impormasyon ka ba sa batang hinahanap mo? Wala po, pero yung kaibigan ko meron. Kung sakaling hindi niya na matandaan ang itsura ng kapatid niya, handa naman ako sagutin ang DNA test ng bawat bata dito. Mahanap ko lang ang batang hinahanap niya. Kung yan ang nais mo, handa akong tulungan ka hanggang sa mahanap mo ang batang hinahanap mo. Maraming salamat po, Sister Maria. Malugod ko bong tatanggapin yung inaalok mo sa akin. Nakangiting tumango si Sister Maria kay Silver. Tara na po sa loob, Sister Maria. Gusto ko pong makipaglaro muna sa mga bata bago ako umuwi. Lumipas ang maghapon. Walang tigil na nakipaglaro si Silver sa mga bata sa orphanage. Masayang-masaya naman ang mga ito dahil muli nilang nakita at nakalaro ang Kuya Silver nila na ilang linggo na rin nilang hinihintay. Nang sumapit ang dapit hapon, pagod na umuwi si Silver kasama ang mga tauhan niya. Nasaan si Alan? Ang bungad na tanong ni Silver pagkababa pa lamang nito ng sasakyan. Hindi pa po siya nakakabalik, Mr. Mondragon. Hinahanap pa rin po nila yung babaeng pinapahanap ninyo. Kapag nakabalik na siya, pakisabi na puntahan niya ako sa opisina ko. Gusto ko siyang makausap. Tumango ang gwardyang pinagbilinan ni Silver. Sige po, Mr. Mondragon. Makakarating po. Ilang minuto ang nakalipas mula nung umalis si Silver ay siya namang dating ni Alan at ng mga tauhan niya. Ang ibinili ni Silver ay kaagad na nakarating kay Alan kaya umakyat na rin ito kaagad sa opisina ng boss niya. Mr. Mondragon, pinapatawag niyo raw po ako? Kamusta ang paghahanap niyo sa kanya? Nagawa mo na bang pinapagawa ko sa'yo? Walang alinlangang umiling bilang tugon si Alan. Gumuhit ang dismayadong emosyon sa kanyang muka na siyang kaagad namang napansin ni Silver. Binaybay na rin po namin ang mga karatig lungsod. Maging ang mga eskinita ay sinuyod na namin. Ngunit wala ni isa sa kanila nakapagsabi kung saan ang kinaroroonan ng babaeng pinapahanap nyo. Mukhang nagmamatigas na ang babaeng yun. Mga babae nga naman. Once matapakan ng ego, paninindigan ng galit kahit sila naman itong may kailangan. Ano pong balak ninyo? Ipatutuloy niyo pa rin po ba ang paghahanap sa babaeng ayaw nang magpakita? Oo, at sa pagkakataon na to, sisiguraduhin ko na siya na mismo ang lalabas ng kusa. Pagkatapos magsalita ni Silver, ay nagsuot siya ng pilyong ngiti at saka isiniwalat ang nais niyang mangyari. Magandang ideya nga po yan, Mr. Mondragon. Sigurado ako ang babaeng yun na mismo ang lalabas para isuko na ang kanyang sarili. Tama! Sa pagkakataong yun, sigurado akong hindi na siya makakatanggi pa. Kaya sige na, humayok at sundin ang utos ko. Masusunod po, Mr. Mondragon. Umasa po kayo na tatrabahuin ko ito kagad para mahanap na po natin siya. Sige, walang problema. Maaari ka nang lumabas. Tumango na nakangiti si Alan sa kanya nilisan ng opisina ng boss niya. Ang utos ni Silver ay masayang tinrabaho ni Alan. Sa tulong ng mga kakilalang talaga namang maimpluwensya, ang utos na idinatali ni Silver ay eksakto niyang nagawa at natapos sa loob lamang ng 2 araw. Chief Alan, ayos yan ah! Nahangiting bati ng isa sa mga tauhan ni Alan habang nakikisilip sa litratong tinitingnan ni Alan. $250,000 para sa babaeng yan? Ganun ba kasabik at kadesperado si Mr. Mondragon na mahanap yung babaeng yan at magpapakawala siya ng ganong kalaking halaga? Bakit hindi? Barya lamang ang $250,000 kay boss. Tsaka may pakay siya dyan. Sus, baka yang si Mr. Mondragon, nalabat first sight yan dyan sa babaeng yan. Tignan mo naman kasi, kahit itsura ang hampas lupa, ang ganda pa rin ng mukha eh. Konting ligo lang dyan at kaunting ayos.
Magiging maganda na yan. Makatawag ka naman ng hampas lupa. Parang hindi babae ang tinutukoy mo ah. Bakit ganyan ka? Parang wala kang nanay ah. Tsaka, ano pang nalabat percent ang sinasabi mo dyan? Gusto lang tulungan ni Mr. Mondragon ang babaeng yan, kaya niya pinapahanap. Sus! Ewan ko sa inyo. Diyan ka na nga. Nang tantanan si Alan ng isa sa mga tauhan niya, tinawagan niya si Silver upang magulat. Hawak ko na po ang pinatrabaho niyo, Mr. Mondragon. Dadalhin ko na po ba ito dyan sa opisina niyo? Habang nagsasalita si Alan, sinisipat pa niya ang laman ng folder na hawak niya. Sige, pumarito ka. Dalhin mo yan dito. Hindi na nagdalawang isip pa si Alan. Kaagad siyang sumakay sa kanyang motor, dala ang folder na naglalaman ng litrato ng babae na personal pa niya idinatalya at ipinaguhit. Makalipas ang isang oras, tagumpay niyang maayos na naiabot kay Silver ang nasabing folder. Perpektong pagkakaguhit dito. Mukhang makatotohanan. Siyempre naman, boss. Talagang sa trusty artist ko na yan pinagawa para makasigurado. Inabot lang ng ilang araw bago matapos pero worth it naman, di ba? Tumango ng may galak si Silver kay Alan. Dapat kitang bigyan ng bonus para dito. Natutuwa ako kung paano ka magtrabaho ngayon. Nako, nakakahiya naman po. Tsaka, ang talagang dapat na bigyan ng bonus ay yung gumuhit niyan. Parang totoo eh. Tingnan mo. Pulidong-pulido. Dahil sa papuring binibitawan ni Silver, labis naman ang tuwa ni Alan. Masaya siyang natutuwa ang boss niya sa naging outcome ng kanyang tinrabaho. Pumunta ka na sa IT department. Dalhin mo na to doon. Naabisuhan ko na sila at hinihintay na lamang nila ito para makapag-proceed na sa susunod kong iuutos. Bale, dadalhin ko na po ito doon. Tapos, pagkadala ko po, maaari na po ba akong bumalik sa mansyon? Hindi. Magpa-broadcast ka muna sa radio at magpagawa ka ng TV commercial. Kahit sa dyaryo, magpagawa ka rin ng article. Handa akong gumastos ng malaki, mahanap lamang ang babaeng yan. Kung kinakailangan mong pa-presscon para lamang matuntun ko ang kinaroroonan yan, gagawin ko. Sige po, ako na pong bahala. Kaagad na tinumbok ni Alan ang IT department. Doon ay tinulungan siya sa lahat ng inutos at pinapagawa ni Silver. Ang lahat ng plano ni Silver ay naisa katuparan. Nakabalandra na ang mukha ng babaeng hinahanap niya sa iba't ibang platform, gayon din sa lahat ng social media. Makalipas ang isang buwan, parang nagtapon lang ng malaking pera si Mr. Mondragon dahil puro fake news na nakakarating sa atin tungkol sa tunay na kinaroroonan ng babaeng hinahanap natin. Kaunting hintay pa. Saan ba't lalabas rin yung babaeng yan? Maghintay pa tayo. Tsaka si Mr. Mondragon na mismo nagsabi na wag nating sukuan ang paghahanap. Kasi naman, ang trabaho natin ay protektahan siya at ang mansyon niya. Wala naman sa job description natin na maghanap ng babaeng ayaw naman magpakita. Alam mo, napakarami mong reklamo. Kung ayaw mo sundin ang utos ni Mr. Mondragon, malaya ka namang umalis. I-surrender mo yung baril mo at kunin mo na yung huling sahod mo dahil tanggal ka na. Tiningnan na masama ni Alan ang tauhan niya matapos niyang sabihin iyon. Alam ng kanyang tauhan na hindi nagbibiro si Alan kaya kaagad niyang binawi ang kanyang sinabi. Teka! Ikaw naman, Chief Alan. Hindi ko naman mabiro. Joke lang naman yung sinabi ko. Tsaka gustong-gusto ko kayang sinusunod yung mga utos ng boss natin. Biro lang naman yung pagreklamo ko eh. Susunod, hindi ko natatanggapin yung mga sinasabi mo. Tatanggalin na lang kita ng basta-basta. Oo na, sige na. Sorry na. Hindi na lamang nagsalita si Alan. Bahagyang uminit ang ulo niya dahil sa samot-saring reklamo mula sa iisang tao. Kung ganoon lamang ako kasama, baka walang alinlangan ko nang tinanggal yun. Ang gaan-gaan na ng trabaho nila tapos ang lakas pa ng loob na magreklamo. Ay, buhay. Dahil sa stress na dulot ng isa sa mga tao niya, napagpasyahan ni Alan na kumuha muna ng tubig sa kusina upang maibsan ang panunuyo ng lalamunan niya. Ngunit habang naglalakad siya, biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Chief, may kahina-hinalang tao dito sa gate. Kanina pa siya tanong ng tanong kung nasan ka. Lumabas ka nga muna at harapin to. Ano bang itsura? Parang wala naman ako maalala na may darating akong bisita. Hindi po namin makita ang kanyang muka. Tatakloban po kasi ito ng itim na balabal. Nakasuot rin po siya ng itim na jacket na may hood. Sige, palabas na ako. Huwag niyo na muna siyang paaalisin. Nawalang bigla ang uhaw ni Alan dahil sa tawag na yon. Kaya nang madali na siyang lumabas upang silipin ang kung sino mang naghahanap sa kanya. Nang makalabas si Alan, ipinasa sa kanya ang taong sinasabi ng gwardya. Sino ka? Bakit mo ako hinahanap? Ano bang kailangan mo sa akin? Nagpalinga-linga yung taong nakatayo sa harap ni Alan. Nang makita nakatingin ng lahat sa kanya, nakiusap ito kay Alan. Pwede bang makausap ka ng tayong dalawa lang? Matapos marinig ang boses ng kausap niya, bahagyang napasalubong ang kilay ni Alan. Para bang ang boses na yun ay pamilyar sa kanyang pandinig. Gaya ng hiling nito, hinila niya yon sa bahagi ng bakuran kung saan sila lamang ang naroon. Isa-isa na nitong tinanggalan lahat na nakatakip sa kanyang muka at doon sumilay ang mukhang kay tagal na nilang hinahanap. Ikaw? Ako nga, Alan. Wala na inaksayang oras si Alan. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso nito at kaagad na ipinasok sa loob ng security area. Bakit mo ako dinala dito? Nagpakita lang naman ako sa'yo para makiusap na tanggalin niyo na yung mukha ko sa lahat ng pahayagan. Alam niyo bang hindi na ako makalabas ng bahay? Pakiramdam ko ano mong oras may baril na nakatutok sa akin at hinihintay akong lumabas. Pero personal kang pinapahanap ni Mr. Mondragon. Siya mismo nag-utos ng lahat ng ito. Wala akong pakialam kung pinapahanap ako ng antipatikong boss mo. Minsan na ako humingi ng tulong sa kanya pero anong natanggap ko? Hindi ba't masasakit na salita lang naman? Noon yun. Pero ngayon, gusto ko na talagang tulungan ni Mr. Sylvester. Sa katunayan nga handa siyang bigyan ka ng trabaho para maging eligible ka at makuha mo ang kapatid mo. Ang lahat ng yan, inayos na ni Mr. Mondragon at ikaw na lamang hinihintay niya. Ikaw, ang paglabas mo. Dahil sa narinig, muling nabuhay ang katiting na pag-asang tinatago ng babae sa ikabuturan ng kanyang puso. Pero ang mga salitang binitawan ni Silver ay walang tigil pa rin tumatakbo sa isip niya kaya labis siyang naguguluhan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Labis pa rin ako naguguluhan. Ang kalahating milyon na nakapatong sa ulo mo, pwede mo yung kunin dahil ikaw na mismo ang kusang sumuko. Pwede mo yung gamitin bilang panimula. Idagdag mo pa yung trabahong ibibigay ni Mr. Mondragon at yung pagtulong na gagawin niya para makuha ang kapatid mo. Kaya sige na, makipag-cooperate ka na. Malalim na bumuntong hininga ang babae. Nag-aalinlangan man, nagtiwala pa rin siya kay Alan at sa mga sinabi nito. Hinintay nila ang pagdating ni Silver. Pagdating nito, kaagad na dinala ni Alan ang babae. Mr. Mondragon, nagkusa na pong pumunta dito ang babaeng pinapahanap ninyo. Siya na po mismo nagkusang magpakita. Noong sinabi ni Alan iyon, ay abala si Silver ngunit nakuha pa rin ni Alan ang simpatya niya. Dahan-dahang sinulyapan ni Silver ang babae at talaga namang nabighani siya matapos makitang nakaayos ang babae sa unang pagkakataon. Ilang sandali ring nakatitig si Silver sa babae, kaya tumikhim si Alan. Mr. Mondragon, nabanggit ko na po sa kanya lahat ng mga sinabi niyo noon, kasama na ang ibibigay niyong trabaho at ang pagtulong niyo sa kanya na mailabas ang kapatid niya. Mabuti naman kung ganun. Hindi ko na kailangang mag-discuss sa kanya dahil nasabi mo na pala. Tungkol nga pala sa kalahating milyong pabuya, Mr. Mondragon. Dahil siya na mismo ang lumitaw at isinuko ang kanyang sarili. Sa kanya ba mapupunta ang kalahating milyong pabuya? Tumango bilang tugon si Silver. Ano bang gusto mo? I-cash or i-cheque na lang para ikaw na mismo ang kukuha sa bangko? Hindi ako maalam sa mga cheque-cheque na yan kaya i-cash mo na lang. Huwag mo na akong pahirapan. O sige.
Ipapaasikaso ko na lang din yan kay Alan para makuha mo na agad. Yung trabahong ibibigay mo at yung kapatid ko, anong mangyayari doon? Anong gagawin ko? Wala kang dapat alalahanin. Bukas na bukas din ay dadalhin kita sa orphanage para makita mo na ang kapatid mo. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Kung ganun, papalik na lamang ako bukas. Akmang tatalikod na sanang babae. Nang senyasan ni Silver si Alan, kaya hinawakan nito ang braso ng babae. Anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako! Nagpupumiglas na utos ng babae. Nakabalandra pa rin ang iyong muka sa lahat ng pahayagan at kung saan-saan. Hayaan mo i-disregard ko muna ang lahat ng yun bago ka malayang makalabas. Isa pa, mas mapapadali ang pagtulong ko sa'yo kung dito ka mananatili sa mansyon ko. Teka lang sandali, parang hindi naman yata ako makakapayag dyan. Anong tingin mo sa akin? Walang pamilyang uuwian? Anong gusto mo? Pagpiestahan ka sa labas? Pagkaguluhan ka dahil sa reward na nakapatong sa ulo mo? Hindi ka agad nagsalita ang babae, pero hindi pa rin naman ito pumayag sa gustong mangyari ni Silver. Ang kaligtasan mo lang iniisip ko, miss. Kung ako lang masusunod, wala akong pakialam kung sinong dumampot sa'yo riyan at pag-interesan ka. Ang sa akin lang, malaking pera na ang nailabas ko para lang mahanap ka. Hindi naman pa pwedeng basta na lang kitang hayaang mawala. Di lumabas rin ang totoo. Bakit pa kasi ginastosan pa ako kung isusumbat mo lang rin naman? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong tulungan? Na hindi ko na kailangan? Tapos, ikaw pa magmamataas ngayon? Ang hirap sa'yo. Porket nabibili mo ang lahat dahil sa pera mo, akala mo, kaya mo nang kontrolin ang lahat. Dismayadong bumuntong hininga si Silver. Tumikim rin siya at pagkatapos ay tumayo habang si Alan ay napapaatras na lamang dahil sa nagkakainitan niyang boss at ang babaeng tutulungan nito. Alam mo, miss, hindi ko na alam kung ano pang gagawin kong suyo sa'yo. Suyo? Nauutal na saad ng babae. Bigla ito nakaramdam ng hiya dahil sa sinabi ni Silver. Ano bang gusto mong gawin ko para pumayag ka sa mga gusto ko? Mag-sorry ka! Diretsong sambit ng babae na siya nakapagpalaki ng mga mata ni Silver. Mag-sorry ka at aminin ang mga pagkakamali mo. Pagkatapos nun, pag-iisipan ko kung papayag na ba ako sa mga gusto mo. Hindi nakasagot si Silver habang pasimpleng natutuwa na naman si Alan dahil napapatiklop ng isang babae ang walang kinatatakutang boss niya. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Ayaw mo? Di wag! Bakas ang tila pananakot sa boses ng dalaga, kaya nataranta si Silver. Pumayag na siya sa gusto nito. Sandali! Pag-aawat ni Silver. Sorry na. Sorry na, okay? Sorry na sa lahat ng nasabi ko. I didn't mean everything that I did. Hayaan mo akong bumawi. The girl crossed her arms. Nauutal ka pa, ha? Parang wala akong makitang sinseridad sa mga sinasabi mo. Nauutal-utal ka pa. Ulit! Dahil sa demandong babae, napakamot sa kanyang ulo si Silver, habang si Alan naman ay hindi na napigilan ang kanyang sarili. Anak nang, kailangan pa ba yun? Ayaw mo? Aalis na ako. Ito na. Uulitin ko na. Sige, go na! Tumikim si Silver. Ang bawat paghinga niya ay tinatawanan ni Alan. Nang masinsinang nakapaghingi ng paumanhin si Silver, maluwag ito sa dibdib na tinanggap ng babae. Marunong ka naman palang humingi ng tawad. Gusto mo pang nagkakainitan muna eh. Let's just not talk about it na lang. Ayoko na rin naman pag-usapan. Okay, sabi mo Oo nga pala. Huwag mo na akong tawaging miss. Masyadong formal. Megan de los Reyes ang pangalan ko. Pero Megan na lang itawag mo sa akin. Okay, Megan. Kung gusto mo talagang umuwi, malaya kang makakauwi. Ngunit hayaan mo akong pag-escortan ka sa mga security ko para makasigurado. Hindi na.
Pahiram na lang ako ng telepono o cellphone. Tatawag na lang ako sa bahay para hindi sila mag-alala. Hindi na sumagot si Silver, ngunit ilang sandali lang ay muli siyang inalaska ni Megan. Oh, baka pag-isipan mo na naman ako ng hindi maganda ha? Wala akong intensyong pagnakawan ka. Dahil ikaw nang may utang sa akin ngayon, Mr. Mondragon. You owe me $500,000. Nagsasalita ka ng English? Ngumisi si Megan bago siya sumagot. Nakapag-aral naman ako. High school graduate nga lang. Hindi na kasi kinain ng budget kaya yun, hanggang doon lang natapos ko. Gusto mo bang mag-aral ulit? I can give you a scholarship. Tapos bibigyan pa kita ng mas magandang trabaho para sa kapatid mo. Hindi na, Mr. Mondragon. Sobra nang binigay mong tulong. Napakarami mo nang ginawa para sa akin. Bawing-bawi ka na. Sa ilang dekadang pagsisilbi ni Alan kay Mr. Mondragon, yun palang unang beses na nakita niyang ngumiti si Silver habang siya'y nasa mansyon. Tanging sa orphanage sa mga business meetings niya lamang nakikitang ngumingiti ito. Akalain mo nga naman sino mag-aakala na makikita ko pang nakangiti si Mr. Mondragon? Kala ko tatanda na siyang masungit at hindi alam kung paano ngumiti. Kinabukasan, maagang gumising si Mr. Mondragon. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya upang hingian ng tulong na ayusan si Megan para magmukha itong presentable kapag dinala niya sa orphanage. Ako na po ang bahala sa kanya, Mr. Mondragon. Wala na po kayong dapat ipag-alala. Makalipas ang ilang oras, nakahanda na ang lahat. Ayos ka lang ba? Tanong ni Silver kay Megan na hindi maipinta ang muka. Yung totoo po, labis po akong kinakabahan. Napakalakas po ng kabog ng dibdib ko ngayon. Upang pakalmahin si Megan, biglang hinawakan ni Silver ang kanyang kamay na nakita naman ang lahat ng security niya. Ang lahat ng mga ito ay tuwang-tuwa dahil sa kanilang nakita. Huwag kang kabahan. Dapat nga ay maging masaya ka dahil makikita mo na ang kapatid mo. Mababawi mo na rin siya sa wakas. Maraming salamat po talaga, Mr. Mondragon. Napakarami ko na pong utang sa inyo. Ano ka ba? Di naman ako naniningil. Tsaka bayad ko na yan para sa mga hindi magandang nagawa ko noon. Maraming salamat pa rin po. Nakangiting tinapik ni Silver ang balikat ni Megan. Inutos na rin nito na paandarin na ang sasakyan papunta sa orphanage. Makalipas ang mahigit 1 oras, nakarating na sila sa orphanage. Nakita ni Megan kung paano masayang salubungin si Silver ng mga bata. Ikaw ha, ang lagkit ng tingin mo kay Mr. Mondragon. Nakikita ko kung paano kayo magtinginan. Ibang klase ha. Biro ni Alan habang sinusundot-sundot ang bewang ni Megan. Siraulo ka talaga. Binibigyan mo ng mali siya yung mga ganung bagay. Nananahimik si Mr. Mondragon kaya huwag mo siya gawa ng kwento. Sus, kunwari ka pa. Oo nga, wala namang kung ano ibig sabihin yung sa amin. Wala namang masama sa ginagawa namin Wala nga, pero I'm warning you, Megan. Mr. Mondragon is a cold-hearted billionaire. Baka masaktan ka lang kapag sinubukan mong mahalin yan. Walang imik na nilingon ni Megan si Alan. Sasagot na sana siya nang biglang hawakan ni Silver ang kamay niya. Halika! Pakikilala kita kay Sister Maria at sa mga bata. Nakangiting hinila ni Silver ang kamay ni Megan patungo sa mga bata. Doon, malugod niyang pinakilala si Megan sa mga ito. Alam mo, Iha, ito ang unang beses na nagdala si Silver dito ng babae. Nagulat niya ako nang bigla kanyang ipakilala Walang maisagot si Megan, kaya ngumiti na lamang siya. Habang nag-uusap si Sister Maria at si Megan, napapansin niya na masayang-masaya si Silver habang nakikipaglaro sa mga bata. Doon na niya binanggit dito ang tungkol sa kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala. Si Silver na ang bahala dyan. Marami siyang kilala na talaga namang makakatulong sa'yo. Manalig ka lang at magdasal. Makukuha mo rin ang kapatid mo. Nang magpaalam si Sister Maria,
lumapit si Megan kay Silver at doon na nito'y pinakilala si Megan sa kapatid niya. Masayang-masayang niyakap ni Megan ang kapatid niya, gayon din si Silver at walang sawa niyang pinasalamatan ito. Noong araw ding yun, pinasimula ni Silver ang adoption process. Alam niyang mahaba-habang proseso iyon, pero alam niyang matapos lamang iyon, ay talaga namang masisiyahan si Megan. Habang hinihintay na maoprubahan ang pag-a-adapt ni Megan sa kanyang kapatid, araw-araw itong dumadalaw sa orphanage para makasama ang kanyang kapatid. Samantala, ang masungit na bilyonaryong si Silver ay unti-unting nagbago at napansin nito ng mga tauhan niya. Nanibago ang mga ito dahil sa mga kakaibang ikinikilos ni Mr. Mondragon. Makalipas ang 6 na buwan, nakangiting pinapanood ni Silver si Megan habang nakikipaglaro ito sa kanyang kapatid sa park. Tignan mo kung gaano sila kasayang magkapatid. Ang mga ngiti nilang yun ay hindi kailanman mabibili ng kahit na magkanong pera. Tama naman talaga ang desisyon noon na hindi siya sukuan, Mr. Mondragon. Tingnan nyo. Napaka-worth it naman kasi ng naging resulta. Alam mo, Alan, akala ko noon, mga bata lamang siya makakapagpasaya sa akin. Alam mo yung saya ko sa tuwing kasama ko sila? Higit pa yung saya na nararamdaman ko ngayon habang pinapanood yung resulta ng magandang nagawa ko. Tama ka, Mr. Mondragon. Nakakagaan nga sa pakiramdam na panoorin sila. Pero yung mga ngiti nga lang ba nilang kinakatuwa mo? O yung may-ari ng mga ngiti mismo? Makahulugan ang sinambit ng mga salita ni Alan, kaya biglang napaisip si Silver. Tumitig siya kay Megan at misteryosong kumabog ng pagkabilis-bilis ang dibdib niya kaya napahawak siya dito. Hindi ba't tama ako, Mr. Mondragon? Dahil sa pagtulong na ginagawa niyo para kay Megan, unti-unti nang lumalambot ang puso niyo para sa kanya. Pero hindi ito maaari. Ano na lang sasabihin niya kapag nalaman niya to? Bakit hindi mo subukan para malaman mo? Walang emosyong tiningnan ni Silver si Alan. May mga salitang gusto niyang sambitin, pero nasa dulo lamang ito ng kanyang dila. Kinabukasan, naimbitahan si Silver bilang guest speaker sa orphanage na lagi niyang tinutulungan. Bilang date niya, niyaya niya si Megan at pumayag naman itong samahan siya. Nang matapos ang nasabing event na dinaluhan nila, lakas loob na niyaya ni Silver si Megan na kumain sa isang 5-star restaurant. Ang syala naman ng lugar na to. Napakagara. Halatang mamahalin. Itong lugar na to, dito ako dinadala ng daddy ko noong bata pa ako. Lahat ng okasyon sa buhay ko noon, dito namin sineselebrate. Kaya ganoon na lamang ka memorable ang lugar na to. Ngunit ang huli kong punta dito ay noong namatay siya. Noong araw na yon, pinangako ko sa sarili ko na babalik lamang ako dito kapag naibalik ko na yung dating sigla ng puso ko. Hindi kita maintindihan. Bakit mo sinasabi yan? Dahan-dahang inilakad ni Silver ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa at hinawakan ang kamay ni Megan. Megan de los Reyes, alam kong hindi naging maganda naging simula natin, pero gusto kong malaman mo na nahuhulog na ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano nangyari pero talagang kuhang-kuha mo ang atensyon ko. Napakarami ng babaeng dumating sa buhay ko. Pero wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng spark na nararamdaman ko sa'yo. Tumikhim si Silver saka siya muling nagpatuloy. Alam ko naguguluhan ka pa kaya hindi mo kailangang sumagot agad. Pero gusto ko lang malaman mo na talagang seryoso ako at handa akong ligawan ka. Payagan mo man ako o hindi. Ang mga salitang binitawan ni Silver ay muli niyang pinanindigan. Kasabay ng pagtulong niya dito, ang masugid niyang panliligaw sa dalaga. Makalipas ang 3 buwan, sinabayan ni Megan ng magandang balita ang ika-7 kaarawan ng kanyang kapatid. Dahil noong araw din yon, ay sinagot niya rin si Silver. Mahigpit na yakap ang siyang naging tugon ni Silver sa magandang balitang ipinabatid ni Megan.
Halos magtatalon si Silver sa sobrang tuwa. Huwag kang umiyak! Hindi bagay sa masungit na kagaya mo! Nakangiting saad ni Megan habang tinatawanan si Silver. Baliw ka talaga! Pasalamat ka talaga! Mahal kita! Well, at least I'm proud to say that I'm a thief who stole the billionaire's heart. And now that I am finally yours, huwag mo na akong pagbibintangang may gagawin mo sa sa mga kayamanan mo. Dahil ang lahat ng sayo ay sa akin na rin. Nakangising napapailing na lamang si Silver. Nang maging opisyal silang magkarelasyon, lahat ay natuwa, lalong-lalo na ang mga tauhan ni Silver dahil hindi na muli nilang mararanasan ang kasungitan at pagiging strikto nito. Labis rin nilang ipinagpasalamat na nakahanap na rin sa wakas ang amo nila ng babaeng tunay na magmamahal sa kanya. Makalipas ang 3 buwan, nagbunga kaagad ng pagmamahalan ni Silver at ni Megan. Pinili muna nila ang civil wedding pero gusto pa rin nilang maikasal at manumpa sa altar. Ngunit sa mga susunod na taon, dahil gusto nilang ang kanilang anak mismo magiging ring bearer o ang flower girl sa kanilang kasal. Wakas.